Kaya salamat sa Diyos dahil lumampas na siya. Sana ay mabuti ang panahon hanggang Monday at sa mga susunod pang araw. At yung bagyo ay ng mga paparating pa daw, sabi ng Pag-asa ay mawalan sila ng pag-asa dahil nabalita na sila ng Pag-asa eh. Tsaka yun, ganun nga. Ang hirap ng buhay natin ngayon. Pag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, ang kailangan ay balik tayo sa Panginoon, kapit tayo sa Kanya. Yan ang pinaka-the best na dapat gawin. Wala naman ng ibang makatulong sa atin maliban ang Diyos ang gumawa ng paraan. Hindi naman siya nagkukulang sa pagsama sa atin. Hindi naman niya tayo pinapabayaan. Ang kailangan lang natin gawin ay kumatok, humingi ng tulong, manalangin, lumapit sa Kanya. May mga bagay talaga na pinagdadaanan tayo. Sabi nga na nandyan sa pinost ko. Lagay ko sa, ano bang tawag doon? Basta ba, ano doon, something to say doon sa Facebook ay lagay ko yun. Philippians 4:13 and 14 na kaya ang ating gawin ang lahat ng bagay kung kumukuha tayo ng lakas sa Panginoon. Mahirap kapag sinasarili natin, iniisip natin na kaya ko naman, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Lagi natin naririnig na, nabuhay naman ako mag-isa, kaya ko to. Napakain ko naman sarili ko ng mag-isa, kaya ko to. Pero ang totoo ay hindi naman talaga natin nabuhay ang ating sarili ng mag-isa. O hindi naman talaga natin nagawa ang lahat ng bagay na tayo lang mag-isa. Kung hindi ka tinulungan ng Diyos na magkaroon ka ng trabaho, na magkaroon ng taong magbibigay sa iyo ng trabaho o magbigay sa iyo ng matitirhan, wala ka, di ba? Hindi ako naniniwala sa bagay na yun. Dati ganun din ako, iniisip ko na kaya ko namang mabuhay mag-isa eh. Hindi ko kailangang mag-aral. Hindi ko kailangan ng mga kasama sa buhay. Hindi ko kailangan kahit na ano. Lalo na nung diwaiwalay kami. Kaya nag-aaral yung mga kuya ko sa ibang lugar, nagtatrabaho sila. Pero ang totoo, hindi ko talaga kaya. Bakit? Sila pa rin naman nagpapakain sa amin ng mga panahon na yun. Papadala si kuya, si ate, yung mga ate namin, mama, si papa. Diba? Pero ano nga ay, parang ikaw lang mag-isa. Dahil ikaw lang mag-isa eh, na nandun. Kasama ko naman yung kapatid ko. Siguro kung wala yung kapatid ko, baka payat na ako, papayat pa lalo. Ganun bagay.